Alam nyo po, delikado po ang kulang sa tulog. Minsan, binabaliwala natin, di ba? Sabi, kulang lang sa tulog, okay lang yan. Pero hindi po. Maraming delikadong pangyayari, delikadong sakit kung laging kulang tayo sa tulog. Bad effects, lack of sleep. Ito, mga simpleng bad effects lang muna. Pag kulang ka sa tulog, hindi ka makafocus sa trabaho. Diba? Hindi ka makasolve ng problema. Estudyante ka man o empleyado ka, napapasobra ka ng kape, napapasobra ng kain din pag kulang sa tulog, di ba? Pag puyat, mas gutom. Walang energy, yan, no? Umiidlip sa trabaho. Tapos, meron pa mga dangerous side effects yung kulang sa tulog. Oh. Apektado yung utak natin, di ba? Parang hindi tayo makafocus, di ba? Lumulutang ang utak. Masama din sa puso. Mas may palpitasyon pag kulang sa tulog, mas mabilis ang heartbeat. Mabilis tamaan ng mga infeksyon. Nagkakasipon-sipon agad, kulang sa tulog. Nervyos. Hindi lang depression at nervyos pag kulang sa tulog. Kain ng kain, tumataba. Mas mataas ang risk for diabetes, pumapangit ang balat, maraming eye bags, di ba? Nagiging dry yung muka. At maaga namamatay. Tunay po to. May mga side effects Cancer, obesity, mahina immune system, heart disease, blood pressure, at risk of death. Yan po. Sabi nga pag hindi ka nga kumain, di ba? Pag kahit ka daw hindi ka kumain, may tubig ka, tatagal ka pa ng mga 30 days Buhay ka pa. Pero yung hindi matutulog, hanggang 11 days lang daw. 11 days ang maximum na walang tulog, namamatay na yung tao. Tignan natin to Ito, survey sa mga estudyante. Pag weekdays, sa weekdays, Monday to Thursday, yan ang tulog nila, 5 hours lang. 52%, 5 hours lang ang tulog. Kaya lagi silang puyat. Pero pag weekend, mas mahaba tulog nila, 7 to 8 hours. So, ang ibig sabihin, mga students, laging kulang sa tulog. At sabi nila, 70% pangit ang performance nila sa school kasi kulang sila sa tulog. Bakit hindi makatulog ang mga bata? May homework na tatapusin. May exam na inaaral. Procrastinate, tinatamad mag-aral. Delay ng delay, cramming. At ito, gusto makipag-chismisan. Socializing, kaya hindi makatulog. Yan ang mga reasons. So, lack of sleep, nakakababa din ng grado. Isa pa, kulang sa tulog, masisira din yung trabaho ng mga empleyado. Okay? Yung mga productivity. Bakit? Siyempre, mas bad mood ka, antok ka. Sa trabaho, matutulog. Di ba? Ayan, nasa computer, natutulog, mas tinatamad. Yan po, mas mahina. Yung mga shift work, pwedeng night shift, di ba? Nasisira din ang tulog natin. Ano nangyayari? Walang energy, di ba? Puyat Headache, sumasakit ang ulo natin pag puyat. Hindi makafocus sa trabaho, mabagal mag-isip. Inaantok sa trabaho. Irritable, mainitin ang ulo, paano kulang sa tulog Tapos kung matutulog na, hindi na makatulog. Paano parang nalipasan na ng tulog Ito pa po. So, hindi maganda sa students, hindi maganda sa empleyado, mas deadly sa driver. Ito, tayong mga driver. Nangyari na ba sa inyo na minsan nagda-drive kayo, hindi kayo nakatulog kayo, nakaidlip kayo, delikado. Ang dami namamatay dyan. Pagising, banggana. Ayan, car crash. Pag inaantok, mas malala pa po ang inaantok kaysa sa lasing. Ayon sa pag-aral. Pag inaantok, mas marami pang car crash. Ayan, 3 times more likely mamamatay sa aksidente ang kulang sa tulog. Pero kung pinagsabay mo, uminom na ng alak, inaantok pa, mas deadly yon. Tignan nyo Pag 17 hours, gising pa kayo, hindi kayo nakatulog, para na kayong para ka na nakainom ng 2 shot ng alcoholic drink. Para ka ng lasing, nalulula ka na.
Pag 24 hours, hindi ka pa nakakatulog, para ka ng lasing na lasing, 5 alcoholic drink na nainom mo. Diba? Bakit? Pag puyat, salita, mali, yung galaw, maraming bumabagsak, diba? Clumsy na tayo, mas mainit ang ulo, impulsive, aggressive, decision making, problem solving, nasisira. Kaya nga sa mga call center agents, diba, laging puyat. Pag laging puyat, ano nagiging risk? Risk sa sigarilyo, alak, at yung mga maraming sexual partners. Nagiging ganun din ang problema. Bakit? Paano kulang sa tulog eh? Parang hindi makaisip. Mas mahina yung impulse control. Dahil puyat na puyat. Drowsy driving. Ito po, sa Amerika. Sa Amerika na to, 12 million accidents, nakatulog. 37% ng Americans, I think sa buong mundo to, nakatulog na sa kotse. Okay? Kahit kayong mga drivers, di ba? So, paano gagawin natin para katulad nitong babae, natutulog siya nagdadrive? So, kailangan makatulog muna ng maganda sa gabi bago magbiyahe ng malayo. Okay? Next, kung meron kayong mga long trip, talagang i-break nyo yung long trip. Let's say 8 hours, 10 hours drive. Every 1 to 2 hours, pahinga talaga. Pumunta sa gas station, mag-exercise, mag-stretch, yung tinuturo ko. Pag inaantok ka na, hindi mo na talaga kaya, try nyo, di ba? Hinto muna, kumain muna ng candy, or kung talaga hindi na kaya, matulog muna, mag-break muna. Kaya mga truck drivers, di ba, natutulog sa may gas station. So, drive with the body, pwede kayo 2 driver, palitan kayo. May kausap. Bawal ipagsabay yung alak. Diba? Do not drink alcohol before driving. So, alcoholic na, tapos antok pa, delikado. Tapos lastly, huwag iinom ng gamot, lalo na yung mga umiinom na gamot pang allergy. Yung mga lumang gamot sa allergy, nakaka-drowsy, diba? Nakakaantok. Yung mga antidepressant, nakakaantok din yan. So, baka may gamot kayong nakakaantok, huwag kayong magdadrive. Iba ang ipapadrive. Tips for healthy sleep, Doc Lisa, ito yung mga iiwasan. Medyo bawal. Pag gabi na, wag na mag-gadget. Pag gabi na, iwas sa alak at sigarilyo. Actually, alak, hindi po siya maganda sa tulog eh. Makakatulog ka, pero ang tulog mo hindi mahimbing. Gising ka ng gising. Kape, wag sa gabi. Wag kumain ng sobra daming pagkain. Baka sumakit ang tiyan mo. Bawas stress. Pwede mag-exercise, wag lang po yung hard training. Yung pagod na pagod. Yung konting pagod. Ito, ano mga maganda? Ito, walking, maganda. Good exercise, lalo na paggabi na. Okay? Regular schedule ng tulog. Kung 9 o'clock, kung 10 o'clock, gawing pare-pareho. Mag-invest tayo sa magandang kama. Kama at mattress, kutsyon. Dapat malamig yung kwarto. Piliin yung pinakamalamig na kwarto. Okay? Maligo. Pag naligo, mas masarap ang tulog, hindi oily yung katawan. Tapos ito po, yung mga pag-aaral to sa buong mundo. Anong ginagawa ng iba't ibang mga bansa para mas makatulog sila? O, dito sa US, music ginagamit nila. US, India, and China, music ang number 1 pampatulog nila. Sa ibang bansa, regular schedule ng tulog. Sa Poland, gusto nila less pollution eh. Pag pangit yung air pollution nila, hindi sila nakakatulog. Ito po ulitin ko yung mga tips. Dapat maganda yung kama. Tapos pag nasa kwarto na, relax na. Wala nang mga meeting, pang tulog na talaga yan. Regular schedule ng tulog. Stress reliever, meditation, iwas sa mga iniisip. Bawas na sa gadget 2 hours before. Maligo, para presko, hindi oily. Iwas sa kape pag sa gabi. Okay, pwedeng tsaa, pwedeng saging. Chamomile tea, maganda po pampatulog. Added tips, ilagay nyo na po yung mga gagawin nyo bukas para mawala na sa isip nyo. Okay, bukas ko na gagawin, sulat mo. Ito si Doc Lisa, dami sinusulat sa gabi. Turn off the gadgets. At mag-invest sa komportableng kama at kutsyon. Pati unan, yan ang pinakamahalaga po. Diba? Tapos dapat madilim, kung gusto nyo may konting yellow light, ganun lang po. Tsaka stable, safe, nakaayos, di ba? Ako, lalo na sa may edad, gusto ko may harang sa tabi.
Gusto ko may silya o may harang sa tabi. Kasi minsan, pag binabangungot kayo, taas ang kamay lahat ng binabangungot, minsan babangungutin ka. Pag bangungot mo, pag sobrang yung panaginip mo, baka umikot ka eh. Pag ikot mo sa kama, kung mataas ang kama, pwede mabali. Fracture ang kamay, tumama ang ulo eh. So, mas maganda may harang sa gabi. May harang sa tabi para hindi ka mahuhulog. Ako ganun ginagawa mo. Para kahit anong bangungot, okay lang. Last few tips, wag masyado maliwanag sa gabi. Ito, what can hurt sleep. Wag masyado maingay, wag masyado mainit. Ano makakatulong? Light exercise. Melatonin supplements, okay. Magnesium, okay din. Pwedeng magnesium sa vitamins or pwedeng magnesium sa pagkain. May konting pag-aaral. May tulong ang magnesium-rich foods pampatulog. Tulad ng saging. Nandito sa kabilang picture ng saging eh. Sari-saring mani, may tulong. Gulay, broccoli, okra. Avocado, mataas din sa magnesium. Yan, sari-saring gulay. Cocoa, chocolate. Ito pa yung mga top, dark chocolate, pinakamataas sa magnesium. Nuts, tofu, bananas, favorite ko, pamparelax, saging. Avocado, ito talaga, pampatulog to. Nuts, fatty fish, at green leafy vegetables. Okay? So, sana makatulong itong mga tips natin. Share sa mga kaibigan. Share natin sa mga kaibigang hindi makatulog. Di ba? Medyo kakaiba itong tips natin ngayon eh. So, pag night shift, yes, yan ang problema sa night shift. Na lang matulog ng Oo. So, ang payo ko, pag night shift, yan may nagtatanong sa atin, pwede kayo mag-night shift work para sa akin na up to 40 years old. Payo ko lang yon. Pero kung 40, 45, 50 years old na kayo, wag na kayo mag-night shift. Hindi na kaya ng katawan kasi higher risk for heart disease, diabetes, obesity ang night shift. Kasi gusto talaga ng katawan natin ang tulog sa gabi. Pag walang araw, gusto ng katawan natin tulog, madilim. Pag may araw, gusto ng katawan natin gising. Kaya ang gagawin nyo na lang, pag sa umaga kayo matutulog, gawin mo madilim na madilim ang kwarto. Madilim na madilim, gawin mo parang gabi, tahimik yung mga bata, para at least sa utak mo, kala niya gabi. Kasi kung may araw, hindi po maganda. Masisira ang tulog natin. Sana nakatulong tong tips natin para makatulog kayo na mahimbing at mas humaba ang buhay. Okay, maraming salamat po. God bless.